Kung may kapatid ka, malamang naranasan nyo yung away-bati, away-bati. O kaya sa mag-asawa, minsan may pinagtatalunan. O sa barkada, minsan may tampuhan, di ba? Pero kapag may isa nang nag-sorry, nag-usap ng maayos, bumabalik din naman yung magandang samahan. That's when we settle our differences and reconcile with each other. Ang galing ng human relationships, no? Pero alam mo, maliban sa relasyon natin sa isa't isa bilang mga tao, sa Bible, meron namang tinutukoy tungkol sa relasyon ng tao sa Diyos. Yan mismong salitang reconcile, ginamit yan sa 2 Corinthians chapter 5, verse 18. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ. Ang Diyos ang unang gumawa ng paraan para makipag-ayos sa tao. O kung sa usapin ng batang away-bati, ang Diyos ang unang nakipagbati sa atin. Matatanong mo siguro, bakit gagawin ng Diyos yun? Magkaaway ba kami ng Diyos? Kapatid, kung hindi pinili ng Diyos na makipag-ayos sa atin, mananatili lang tayo dun sa kalalagayan na sinabi naman sa Romans chapter 3 verse 23 that we fall short of the glory of God because of sin. For all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya salamat sa kagandahang loob ng Diyos. Pinili niyang makipag-ayos sa atin. Eto, naranasan mo na ba kapag kumain kayo sa labas, tapos ikaw yung nag-abono? Nung nangongolekta na kulang yung cash? Short, hindi reconciled. Kadalasan ang dahilan nun, kulang yung binayad nung isa. May hindi nagbayad. And to reconcile, simpleng sisingilin mo lang yung kulang ang ibinayad. Pero alam mo yung tinutukoy sa Romans 3:23 that all have sinned and fall short of the glory of God, ibang usapan yun. Hindi yun basta sisingilin mo yung kulang ang binayad dahil ang totoo, wala tayong pangbayad. Dahil walang anumang halaga ng yaman sa mundo ang sasapat para ipangbili ng ticket para makalapit sa Diyos. Kaya napakabuti talaga ng Diyos. Dahil imbis na singilin niya tayo sa mga kasalanan natin, wala nga tayong pambayad. Hindi na lang niya binilang ang mga kasalanan natin. Instead, siya na lang ang nagbayad gamit ang dugo ng kanyang anak na si Jesus. Nasa Bible din yan, we were bought with a price. Binili na tayo ng Diyos. Matatanong mo na naman, bakit ako bibili ng Diyos? Ang Diyos wala siyang pangangailangan sa tao. Siya pa nga ang pinanggagalingan ng lahat ng pangangailangan natin, di ba? Pero binili niya tayo dahil mahal na mahal niya tayo. At sa loob ng pagmamahal na yun, merong bagong identity na binibigay ang Diyos kung tatanggapin lang natin. Bagong buhay na para lang sa Kanya. Yan yung kadugtong nung sinasabi ko kanina sa 2 Corinthians chapter 5, sa verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Iniimbitahan tayo ng Diyos na makasama siya sa bagong klase ng pamumuhay. At nais kong maging instrumento, kapatid, para abutin ka sa imbitasyon na yan.